Mahal! Magandang umaga, mahal. Tapos na ba yung bota ko, mahal? Kakailanganin ko pa kasi yan kasi mag-aararo pa sa bukid. Ano to? Ang bota, may butas pa rin? Diyos ko naman, mahal. Ilang taon ka na nagsasapatero, sa buta ko pa ikaw pumalya. Ako pa naman ito naturing ng ama. Pero kay simple-simple ka isang kailingan di man lang mapagbigyan. Araw-araw, nagbibilad para sa mga anak, para may pangtustos. Simpleng kailingan, di magawa, di mapagpahalagahan. Kung sa bagay, yung sapatos niya hindi maayos ng sapatero kong asawa. Makainom na nga lang. May barya ka pa ba dyan? Magandang umaga, Nay. Ako na huriyan para hindi ka masyadong mahirapan. Pasensya ka na talaga, Nay, ha? Kaya hindi ko naabot ang pangarap mo para sa akin. Ako'y aakyat na sana upang rurok ng tagumpay ay maabot. Ngunit, iba palang biyaya ang dumating. Sa hindi inaasahang pagkakataon, saka naman sumulpot ang biyayang hindi ko inaasahan. Noong unay, nagdalawang isip. Ngunit, naisip ko rin, biyaya ito. Ang saya ko sa wakas. Kahit nadismay ako ang aking mga magulang. Ngunit may kakampi pa rin ako. Ngunit bakit sa akin ay kinuha pa? Kinabukasan, isinugal na nga. Ngunit, bakit ang tanging kakampi ay kinuha pa? Nasaan ang hustisya? Ang gaya-gaya, ni hindi ko alam. Package deal pala ang pagkuha unti-unti ng mga mahalagang bagay sa aking buhay. Binigyan nga ako ng discount. Sukli na may sakit ng alaala. Na yung sapatos namin, papasok na sana kami sa aming paaralan at baka ko ay mahuli pa kami ng kambal sa aming klase. O ito, Erling, sapatos mo. Sana naman ay pagbutihan mo yung pag-aaral. Hindi yung ako lagi ang kumakayod sa pamilya natin. Nakalimutan mo atang tayo na lang ang alas pamilyang ito. Yan ang hirap sa inyo. Sarili nyo lang yung isip nyo. Minsan ba natanong nyo kung okay lang ako? Na masaya lang ako sa strand ko? Hindi. Ang daling sabihin sa inyo, ni Kesyo matalino raw. Ang madali lang sa akin ang lahat. Nahihirapan din ako. Ang takot na baka magkamali. Ang takot na baka madismaya ko sila. Kaya sa lahat ng mga gala na gusto kong puntahan, ay tinatanggi ko. Kasi kailangan kong mag-aral. Mag-aral, mag-aral. Gasgas na ang linyang yan, Gina. Madaling sabihin yan kasi maganda ka. Paborito ka ng lahat. Ikaw ang laging bida. Eto naman ako. Todo habang sa'yo. Ngunit, minsan, hindi ako nakapantay dyan sa galing mo. Kaunting barya na nga lang hinihingi, hindi pa ibibigay. Ano yan? May favoritism? Eh di sana, nag-anak na lang kayo ng single season para walang jealous season na magaganap, diba? Tapos, papagalitan ako kasi cutting ako ng cutting sa klase. Eh, sino ba naman gaganang pumasok sa eskwela kung pag-uwi mo sa bahay ay ang maririnig mo lang? Kesyo, gayahin mo ang kambal mo. Tuto ka sa eskwela. Eh, paano naman natin maaabot ang happiness season kung serious season tayo sa buhay? Kita mo to? Pati pag
pagpapa-beauty ay ginawa ko na. Baka sakaling nagkulang ako sa palabete. Naway, mapansin din ka lang na, diba? Like color, kahit cutting ng cutting, ay may feeling season din tong kambal mo. Nay, kukunin ko lang po yung sapatos ko. Sa oras na takip silim at sumapit, sa harap ng pamilya ay nagmumukhang sinungaling. Ang paalam lamang ay gagala, ngunit sa lugar at ilaw ay patay sindi na punta. Hindi ko inakalang ganito ang kahahantungan ko. Isang anak lang naman na nangangarap na maiahon ng pamilya sa hirap. Ngunit, imbis na salipin, ay itinulak pa sa bangin. Ganito pala ang ibig sabihin ng kapit kapatalim. Sa oras na bukang liwayway ay sumapit, bahoy sinasabon at katig na agamot. Tingin nila sa akin ay putik. Imahe ko'y nilalait, ngunit iniis ko lahat ng sakit. Sumasayaw na ganito lamang sinusuot. Palikuran man ang lahat, kahit marumi, sa butas ng karayo, ay handang pasukin para sa pamilya. Marami akong mga pangarap sa buhay na gusto kong abutin. Pero dahil maagang napatay, sa sakramento ng kasal ay hindi ko na naabot ang ngayon. Pinangakuan ng magandang buhay, pero sa huli, kabaliktaran na naman ni Sweetie. Asawa ko ngayon nagtatrabaho araw-araw, pero sa paglalasing naman napupunta lahat ng mga kita niya. Yung si Rosel, kung kailan malapit nang makatapos sa pag-aaral, ay saka pa pinasok at tinikman ang lasa ng makamundong pagnanasa. Ang tanga lang. Labis akong nadismaya. Imbis na mapasa ka man na yung diploma, ayun at naunahan pa ng bata. Ang tanga lang. Subalit, tinanggap ko rin naman kalaunan. Ang saya ko na. Sobrang saya ko na. Subalit nakapagtataka kasi kinuha pa niya. Mabuti na lang at may vina ako. Yung pinaka-paborito kong anak. Ni minsan ay hindi ako binigyan ng sakit sa ulo. Pinakamagaling at pinakamatalino sa klase. Subalit kapalit din pala ng mga iyon ay ang bigat na lagi niyang pasan. Nang minsan narinig ko siya humihikbi sa loob ng kanyang silid. Ang anak ay nahihirapan din pala. Ang anak ay nasasakal din. Saan ba ako nagkulang bilang isang ina? Ito pang si Erlene. Ewan kung ba't kambal naman sila ni Vina, ngunit ugali nila ibang-iba. Palaging humihingi ng pera, ang paalam ay ibibili lang ng gamit sa eskwela. Pero hayun at lahat napunta lang sa pampaganda. Ni hindi man lang naisip yung pagod ko araw-araw makakuha lang ng kaunting kusing. At ito pang si Diana. Masyadong nakapagtataka. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ewan ko ba't kung anong pinagkakaabalahan. Akala sa entablado na rumarampa. Ngunit sa loob ng silid ng mamaraming ilaw, sa mga poste doon nakalambitin. Ilang labi na nga ba ang dumadampi sa katawan ng aking panganay? Saan ba ako nagkulang bilang isang ina? Sa bawat araw na dumadaan, nasisilayan ko sa kanila ang kabiguan. Ako'y parang nasadlak sa napakalalim na kapighatian.
at nangangapa sa kapiranggot na liwanag. Para makaahon at maipagpatuloy lang ang buhay kahit puno ng dilim. Ay aking kakayanin para lang magampanan ang aking tungkulin bilang isang ilaw ng tahanan. Maaari po bang makahingi ng pagkain lang? Salamat po. Teka, Aling, ano't umiiyak ka po? Okay lang yan. Sawari ko, alam ko na ang dahilan kung bakit kayo umiiyak. Palagay ko, mga anak niya na naman yung dahilan. Ang swerte nga po nila, kasi may natutuluyan sila. May kinakain, hindi kagaya ko. Laging kumakalam yung sikmura ko. Naghahangad na sana makakain ng masarap na pagkain, masarap na ulam gaya ng mga yung sa kalendarya. Pinapangarap ko lagi yun. Kaso wala akong magulang. Walang makapagbibigay nun sa akin. Kung sana lang, hindi ako iniwan ng mga magulang ko. Hindi sana ako nagkaganito. Napakahirap naman kasi ng buhay ng walang magulang. Laging kumakalam yung sikmura ko. Hindi kagaya ko. Eto, palakad-lakad sa daan, sa ilalim ng napakainit na tirik ng araw. Sa katunayan, sumasakit na nga yung pa ako kasi wala akong tsinelas. Kung sana lang, hindi ako iniwan ng nanay ko, hindi sana ako nagkaganito. Sana magkaroon din ako niyan. Pero salamat po sa binigyan niyong pera, makakakain na po ako ngayon. Aling Rosing, tutuloy na po ako. Ay, Aling Rosing, tutuloy na po ako. Sandali lang. Ayan, para may tsinelas ka na. Naku, salamat po. Iingatan ko po ito. Sige, ingatan mo yan, ha? Sige po, salamat po dito. Saka sa pera. O, mag-iingat ka. Sige po. Suotin mo na yan. Ang mga sapatos na aking tinatahi, may iba't ibang hugis, iba't ibang kulay. Ang swerte nga ng mga anak nyo. Kasi meron silang magulang na kagaya nyo, napakasipag, inaalagaan, ginagawa lahat para lang makuha at maibigay yung mga pangangailangan nila. Sana kagaya nyo din yung magulang ko, sana hindi kami iniwan. Eto, lumaki ako sa lansangan, palaboy-laboy, paulit-ulit yung damit na sinusuot. May bago at may luma. Ngunit sa kabila ng mga iyon, ay iisa lamang ang kanilang pagkakapareho. Parehong may pinagdadaanan, parehong nasisira, at parehong nadudungisan. Iba-iba man ang kwento, ngunit ako bilang isang dakilang mananahi, tungkulin kong sila'y ayusin. Sa larangan ng pagsasapatero, akala ko'y maihahatid ko rin sa tamang landas ang aking mga anak. Ngunit, kulang pa pala itong mga sinulid at karayong upang pagtagpi-tagpiin ang kanilang kinabukasan. Kulang na kulang.